Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lunch channel. Welcome and welcome back to our channel. Okay, so before we start the usual conversation that we have, let us just honor our subscribers. They are now 6,426 subscribers. Thank you so much. Okay, God bless you all. Okay, so if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much and God bless you all. Okay, so ano po natin, no? Yung ano po, no? Nagsalita na ulit si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Kung napapansin nyo guys, parang lumiliit ang mundo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Lumiliit ang kanyang inaapakan, lumiliit ang kanyang mga kaibigan, no, yung mga nakapaligid sa kanya, lumiliit din, etc. No, kumbaga parang pelikula, no? So talagang kumbaga baka later on limited na lang siya sa kwarto niya. Ganyan, no? Eh matanda na naman si Digong Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mag 78 years old yan no? Mag 80 years old, no? 2 years from now. Okay, matanda na yan, no? Eh kita mo naman laging parang binubuhat, no? Pero syempre, parang amain din natin yan, parang ama natin yan, lolo, ganyan, na yung simpatsya natin ay nasa kanya. Okay. So bago po siya lumabas sa pwesto, no, marami po siyang mga baril na nakuha. Ang dami po, high-powered firearms, kumbaga, no? Yan. Talagang malalakas yan, no? Hindi ko nga alam saan niya gagamitin. Pero syempre, bilang presidente, alam na niya yan, no? Na-anticipate na niya kung anong mangyayari sa kanya, no? Pagdating ng araw na wala na siya sa pwesto. Which is ngayon yon, no? Na hahabulin siya ng International Criminal Court. Okay? Kaya nga dapat nilaro niya no, yung kay Sara Duterte no na maging pangulo ngunit hindi naman tumakbo siya bilang pangalawang pangulo at ang pangalawang pangulo ay namili ng presidente na perceived na kakampi ng mga Duterte. Pero masama talagang halos si Duterte ayaw pa niyang maging pangulo si Marcos at the time. Ngayon, criticize niya talaga na addict daw si Pangulong Marcos. Okay? Dapat naglalabas na siya ng ebidensya kung gano'n, di ba? Ngayon, nababalitaan na natin no na aarestuhin na si dating Pangulong Digong Duterte, sabi ni Harry Roque, no? Na magkakaroon ng arrest warrant para sa kanya. Okay? So mga ganung bagay. Pero hindi rin natin maalis no na talagang ganun po ang nangyayari, no? Kasi po talaga namang may kaso sa International Criminal Court. Ngunit, siyempre, ang natin, wala siya jurisdiction. Dahil nga, hindi naman tayo parte ng International Criminal Court, kumbaga. Unless otherwise, sabihin ng ating Pangulo na magmiyembro na tayo sa International Criminal Court. Ngunit, data po at marami po kasi yung followers ito, no? Si Pangulong Digong Duterte. Recently, nag-issue pa siya ng statement na talagang gusto na niyang ihiwalay ang Mindanao. As if marami naman talagang taga-suporta na humiwalay ang Mindanao. Just always remember this na ang paghihiwalay ng isang island o ng Mindanao ay hindi lang boses ng taga Mindanao, kundi boses yan ng Luzon, Visayas. Siyempre, mas marami mga taga Luzon, Visayas, o di ba? Dapat intact tayo, Mindanao pa rin. Anyhow, naiintindihan din naman natin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nadadaan lang siya sa kanyang damdamin dahil nga ang mga sitwasyon ay hindi pumapabor para sa kanya. Ngunit ganun talaga, no? Ngayon, ang sabi po ni Digong Duterte, pag-aarestuhin siya, no? Humiwalay na ang mga sundalo at kapulisan dahil hindi naman nila away ito. Actually, hindi daw siya humihingi ng tulong kay Pangulong Marcos, hiwalay daw ito, no? Ibig sabihin, hindi siya humihingi ng tulong at hindi siya hihingi ng tulong, kumbaga, no? Ayun. Ngayon, ang sabi niya, okay, pag aarestuhin daw siya, uunahan na niya ang mga ito. Babarilin ko kayo, sabi niya, no? So magkakabarilan talaga, no? So it's either mahuhuli daw si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, patay. Okay? Ayun po ang kanyang statement, kumbaga, 'di ba? So talaga po pag hindi ko alam anong mangyayari talaga dito. Ha? Kakatakot po itong pangyayaring ito. Parang first time in the history,
no, of the Philippines na ang dating presidente ay namatay dahil aarestuhin ng taga-ibang bansa. Kung ako kay Pangulong Marcos, hindi dapat niya i-allow ito. Dahil siyempre, maraming supporters ito, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa mga military, sa mga pulis, at saka siyempre sa mga mamayan ng Mindanao, at saka taga-ibang Luzon, Visayas. Okay? Kung ganyan po ang mangyayari ay delikado po, no? Pero dapat nag-iingat din si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi naggaganito, no? Nag-i-issue ng mga statement na ganito dahil hindi po maganda rin, no? Pero syempre, kung pagtatanggol mo ang iyong sarili, dapat sa mga legal means, kumbaga. Okay? Sige po. Good luck po, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tatandaan niyo po lagi na mahal namin kayo, no? Kaya lang dapat po wag po nating bigyan ng dahilan ang mga kakampi at mga kalaban na maging against sa inyo. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para naman dumami po tayo. Maraming salamat po guys. God bless you all.